I am not a student at Oxford University. Hindi rin ako nag-graduate doon. Natahimik ang lahat. Halos lahat ng tao doon sa dining room ay napalingon lamang kay Zinaya at napanganga. Nalusaw ang katahimikan ng tumawa ng malakas si Matilda, samantalang si Salvador ay nakatingin lamang ng masama sa panganay niyang anak. The heck are you doing, Sinaya? Bulong na tanong ni Matilda sa anak ngunit hindi man lang ito natinag. Bagkus nagsalita pa. Actually, I graduated at Harvard University. Well, I took a master's degree but I am now a doctor of medicine. Mas mataas pa yon sa isang estudyanteng nag-take ng master's degree. FYI, I was a doctor in a respectable and famous hospital in the US, but I resigned cause I choose to be a doctor in Bicol to take care of my grandmother. Paliwanag ni Senaya. Mas lalo namang hindi naipinta ang mukha ng mga tao doon. Hindi makapaniwala si Matilda sa sinabi ng anak. Napangisi siya dahil sa sinabi nito. Harvard University? That university is a top school. Pili lamang ang mga nakakapasok doon. Not that, pili ba't mga top student lamang ang nakakapasa doon. Ni si Marigold ay hirap na makapasok sa Harvard. Si Sinaya pa kaya nalaki sa probinsya to lang sapat na edukasyon? Nahirapan nga si Marigold at ilang beses na nag-take ng exam to study there. Pero sa UP pa rin ang bagsak nito. Unbelievable! Napakasinungaling talaga ng kanyang panganay na anak. Kaya nga mas pinili ni Matilda ang Oxford University dahil yun ang mas kapanipaniwala. Ngunit nang sabihin ng anak niya na gumraduate to sa Harvard, sobrang OA naman. And also, she's a doctor of medicine? Paano nangyari yun? Hindi naman ito afford ang mag-aral ulit. Simula na mag-college ang anak niya ay huminto na sila sa pagsusustento dito. At alam nilang nasa mababang paaralan lamang pumapasok si Zenaya. Hindi siya makapaniwalang napakatuso pala ng kanyang anak. Mas masahol pa ito sa kanya. Ngunit hindi ito nag-iisip. Alam niyang hindi papaniwalaan ni Mrs. Anderson ang kanyang anak. Alam nitong galing sa probinsya sa Zenaya at isang mababang klase ng babae. Oh really? That's interesting. Walang kasigla-siglang saad ni Mrs. Anderson. Tila ba nawalan ito ng ganang makipag-usap sa pamilyang Santiles. Nasa isip ni Mrs. Anderson na pareho ng ugali ang mag-ina. Ang ina ay sinungaling samantalang ang anak ay napakatuso. Kitang-kita niya sa ekspresyon ni Matilda na nagsisinungaling ito. Hindi siya pinanganak kahapon para lang maniwala sa mga sinasabi ng mga to. Kaya naman pala gustong ipakasal ng pamilyang Santiles ang panganay nilang anak dahil napakatuso at sinungaling nito. Bagay na dapat lang ibasura at ipakasal sa isang baldadong lalaki. Napailing si Mrs. Anderson. Hindi niya akalaing ang isang magandang mukhang nasa harapan niya ay isang mapagpanggap pala. Alam niyang galing sa probinsyang dalaga, kaya siguro madaling mauto ito ng kanyang mga magulang. Kahit natuso, ay wala pa rin itong kaalam-alam. Inosente at tanga. Yan ang may lalarawan niya para kay Zenaya. Sino ba ang matinong babaeng papayag sa kasalang ito? Hindi naman sa minamaliit niyang anak niyang may sakit, ngunit let's be practical. Walang sinumang babae ang tatanggap sa anak niya sa estado nito ngayon. Kaya nga naghanap siya ng babaeng inosente, tanga at madaling utuin. Perfect na perfect doon si Zenaya at ang pamilyang Santiles. Alam niya magbe-benefit ng kaunti ang kumpanya ng mga to at pati na rin sila. Knowing Zenaya, siguro naman ay susunod to sa kanya at walang pakialam kung malaman man ito ang pinakasekreto nilang pamilya. Alam ni Mrs. Anderson ng pamilyang Santiles ay madali niyang mapaikot sa mga palad niya. Ilang minuto ring nag-usap sina Mrs. Anderson at Mrs. Santiles. Halata mo ang pagka-excite ng dalawang babae sa nalalapit na kasalan. Ngayon ay kumpirmado na at settled na ang pag-merge ng dalawang pamilya, kaya napahinga ng maluwag ang ama ni Zenaya na si Salvador. Samantalang si Zenaya at Kit naman ay tahimik lamang na nakikinig sa mga magulang. Para silang nawalan ng karapatang magdesisyon sa sarili. Kung hindi lang sana baldado at walang silbi, si Kit ay tsak na tututol siya sa mga to. Ganon din ang nasa isip ni Zenaya. Kung siya hindi na ngako sa lola niya na mapalapit pa rin sa magulang niya, ay hindi siya papayag sa kasal.
Napalingon si Sinaya sa hita ni Kit. Hindi niya alam kung bakit gusto niya itong suriin. Mukhang nanaig na naman ang pagkadoktor niya ngayon. She was curious about his condition. No, she wanted to study his condition. Ay, balae, bakit hindi natin bigyan ng ating dalawang anak na makapag-usap at makilala man lang ang isa't isa? Palagi na lamang kasi tayo ang nagsasalita dito sa hapagkainan. Suwestyon ni Matilda na sinang-ayon na naman ni Mrs. Anderson. Tama ka, mukhang nagkakahiyaan pang dalawa. Siguro kapag umalis tayo, baka mawala ng hiya ng dalawa. Come, itutol ko kayong mag-asawa sa garden ko. Tsak na magugustuhan niyo yun. Masiglang sambit ni Mrs. Anderson sa mag-asawang Santiles. Kaplastikan, yan ang nakikita ni Zenaya sa dalawang matandang babae. Subalit nakahanap si Zenaya ng paraan para suriin ang lagay ni Kit. Kaya naman ay agad niya itong nilapitan. Nagulat naman si Kit sa inastan ng babae, ngunit tinignan lamang niya ito. Hinintay niya kung anong gagawin sa kanya ng babae. He was waiting for her move. He was studying her all the time. Alam niya sa unang tingin pa lang ay hindi basta-bastang uri ito ng babae. Hindi niya maintindihan sa sarili kung bakit napaka-komportable ng pakiramdam niya dito. As if he knew her for a long time. Ang mga tingin nito ibang-iba sa mga matang nasa paligid niya. Simula noong nabaldado siya. Walang nakikitang awa si Kit sa mga mata ng dalaga. Animoy hindi siya baldado sa paningin nito. Para bang nabuhayan ang kanyang kalooban nang malamang may isang tao pa rin ang tingin sa kanya ay normal at may silbi sa mundo. Nagitla si Kit nang umupo ito sa harap niya habang may mga ngiti sa labi. Para bang nagkaroon ng kulay ang paligid na masaksihan niya ang napakatamis ng ngiti ng babae. Doon niya naramdaman ang hindi inaasahang pagtibok na mabilis ng kanyang puso. Hi, I am Dr. Zenaya Lisa, your soon-to-be wife. Would you mind if I check your legs, Mr. Kit Anderson? Tanong ni Zenaya sa lalaki. She was really confident. Yan ang nasa isip ni Kit. Walang nagawa ang lalaki kung hindi ang tumango sa dalaga. Are you really a doctor? Biglang tanong ng binata na nagpatawa sa dalaga ng mahina. Pati ang mga tawa nito ay nakakahalina. He will definitely spend the time to hear her laugh again. Bigla siyang nairita dahil nauutal siya sa harap ng babae. Hindi niya naman ito gawain. He was confident on everything. Wala siyang kinakatakutan at hindi siya nakakaramdam ng nerbiyos. Yes, I am, Mr. Anderson. I have a license and totoo ang lahat na sinabi ko kanina. I am not joking. Napaigtad ang binata nang haplusin ni Zenaya ang hita niya. Tumindig ang kanyang mga balahibo sa uri ng haplos nito. Kung hindi lamang siya baldado ay baka isipin niyang nilalandi siya nito. Tinignan niya ang dalaga, seryoso nitong sinusuri ang paa niya. Can you feel it? Biglang tanong ng babae na parang alam na alam nitong ginagawa. Umiling lamang si Kit at sumagot. No. Ilang segundo ring sinuri ng dalagang kanyang mga paa bago nagsalita. Based on my observation, I am definitely sure that you have an 80% chance to heal. Babalik din sa dati ang paa mo at makakalakad ka ulit. But with a special treatment. I can't perform surgery this time, but I will try my best to take care of you. We will do traditional treatment first. By the time that I am ready, can you support my surgery? Seryosong tanong ni Zenaya sa lalaki. I don't trust you, but are you telling me the truth? I still have a chance to be back to normal? 80% is a bit high and I don't want to disappoint myself. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng babae. Lahat ng espesyalista sa mundo ay nakausap na nila at isa lamang ang sinabi. 20% lamang ang posibilidad. Nagagaling pa siya. He already lost hope. Pero bumalik yun nang marinig ang sinabi ng dalaga. As if his hopes were ignited at muling umasa ulit na gagaling pa siya. He really didn't want to be like this forever. A useless and crippled man. I want you to trust me, Kit. I really want to help you. Babalitaan kita kapag alam ko ng gagawing treatment sa'yo. Just give me some time to study your case more. I assure you that I am telling the truth. I am a doctor and your future wife as well. Kapakanan mo lang ang tanging naiisip ko. Besides, I want to take care of you. Hindi alam ni Kit kung bakit sobrang bait ng babae sa kanya. As if kilalang kilala siya nito kung makaasta. Nagkakilala na ba sila?
Bakit sobrang bait naman ata ng babae? Kakamit lang naman nila ngayon. As a matter of fact, mababait naman talaga ang lahat ng doktor. Pero iba ang nararamdaman niya kay Zenaya. As if she knew him for a long time. O baka naman she was really like this on her patient. Naging professional lamang to sa kanya. But on the other side, he found himself nodding to his future wife in agreement. Malaki ang panghihinayang ni Marigold dahil hindi siya naka-attend sa dinner meeting ng pamilyang Santiles, Anderson. Hindi kasi siya pinayagan ng kanyang manager dahil noong nakaraan ay kinansel na niya ang shoot niya. Isa siyang modelo ng isang sikat na clothing design kaya naman napaka-importante noon para sa kanya. Kumustang dinner meeting niyo, Mommy? Hiniling ni Marigold na maging magulong pagsasalo-salo at sanay hindi pumayag si Mrs. Anderson sa kasal, ngunit base sa reaksyon ng kanyang ina ngayon, nakararating pa lang ay mukhang naging maganda ang pagsasalo-salo ng mga to. Maayos, anak. Mabuti na lamang at pumayag si Mrs. Anderson na maikasal ang ate mo sa panganay nilang anak. Bumaling si Matilda kay Zenaya at sinamaan ito ng tingin kaya naman napakunot ng noo si Marigold. Mukhang may nagawa na namang kasalanan ng ate niya. Wag na wag mo nang uuliting hindi sumunod sa inuutos namin sa'yo ng ama mo, Zenaya. Ganun ka ba pinalaki ng lola mo? Ganun bang ugali ng mga probinsyana sa probinsyang tinitirhan mo? Napakatuso mo! Inis na wika ni Matilda sa kanyang anak. Ano nga ba ang mali sa pagpapakatotoo, Mama? Malibang sabihin kong totoo sa kanila? Totoo namang nag-graduate ako sa Harvard. Naputol ang sasabihin ni Zenaya nang sumigaw ang kanyang ama. Please stop your nonsense hallucinations, Zenaya. Magsisinungaling ka na nga lang yung hindi pa kapani-paniwala. Imposible kang ma-admit doon dahil mga top students lang ang nakakapasa doon. Wala ka talagang alam. Galit na sigaw ni Salvador. Sa totoo lang halos malagutan si Salvador ng hininga nang makitang pagkadismaya sa mukha ni Mrs. Anderson. Akala niya kasi tututol na ito sa kasalan. Mabuti na lamang at nagawan pa nila ng paraan. Humingi sila ng pasensya sa Donya dahil sa maling asal ng panganay na anak nila. Pagkamuhi ang nararamdaman ni Marigold nang marinig ang sinabi ng mga magulang tungkol sa ate niya. Naiintindihan niya kung bakit gusto ng mga magulang niya na magsinungaling ang ate niya dahil ayaw nilang madungisan ang imahe nila. Kabilang sa mga elitista ang pamilya nila at lahat ng mga anak na mga naroon sa grupo ay magaganda ang karir at edukasyon. Ayaw lang ng mga magulang nila na ituring na mababang tao ang ate niya. Ngunit iba rin palang maglaro ang ate niya. Napakataas ng lipad at pangarap. Natawa siya ng mahina. Harvard, a famous and reputable university in the US? Nahihibang na nga ang ate niya. Kung yan ang gusto niyong paniwalaan, wala na akong magagawa. I am just telling the truth. And you can't believe it. Hindi ko na problema yon. Napanganga si Marigold sa sinabi ng ate niya at pinagpipilitan pa nga nito ang kasinungalingang ginawa. Hindi siya makapaniwala. Nababaliw na nga ang ate mo, Marigold. Mabuti na lamang at hindi ka natulad sa kanya. Hayaan na lang natin si Zenaya sa ilusyon niya. Ang importante, tuloy na ang kasal. Napapailing na lamang ang magulang nila sa kaagad na umalis. Bad trip naman si Marigold kung kaya't agad siyang nag-post sa social media. I'm so pissed right now. Hindi ko alam kung masyadong tanga lang ang ate o tanga nga talaga siya. Gumagawa ba naman ng istorya? Of course, we knew her. 'Cause we are her family. Bakit siya magsisinungaling sa bagong pamilyang kukup-kup sa kanya? Nakakahiya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa ate ko. I am just worried about her. What do I do, guys? Agad namang pinost yun ni Marigold sa XYZ account niya at nakahakot ulit ng maraming likes at comments. Sobrang nasiyahan si Marigold dahil marami ang mga followers niyang nakikisimpatya sa kanya. Halos lahat ng comments ay pabor sa kanya. Subalit sa lahat ng comments na naroon, ay isa lang ang nakaagaw ng pansin o attention niya. Oh my God! I am hallucinating? Si Thunder Anderson nag-comment sa post ko. Sad niya sa sarili at nagpagulong-gulong sa kama sa kilig. Si Thunder Anderson ang bunsong kapatid ni Kit Anderson. Nasa 4 silang magkakapatid sa pamilya. Si Kit ang pinakamatanda, sumunod naman si Kenzo,
Pangatlo si Ronald at ang bunso'y si Thunder. Kung si Kit ang pinakapogi sa lahat, si Thunder naman ang pinaka-cute. Thunder Anderson. That's interesting. Tell me more. Yun lang ang comment ng binata, ngunit sobrang kilig na kilig si Marigold. Marami rin nag-react sa comment na yon at lahat na na-curious at ang iba naman ay siniship na agad sila. Barbie Zia. Wow, Thunder Anderson commented on your post. May something ba kayo, Miss Marigold? Chikahan mo naman kami. Tan Gold. Just 111. Parang ang fishy. This was the first time na nag-comment sa isang post ng isang Thunder Anderson. May namamagitan ba sa kanilang dalawa? Win kay Pam. Naiintindihan kita, Miss Marigold. Meron din akong tangang ateng katulad mo. Ang sarap sa bunutan. Hindi na pinansin ni Marigold ang lahat ng comments sa post niya. Bagkus ay naghintay siya sa DM ni Thunder Anderson sa account niya. Ngunit ilang minuto nang nakalipas na hindi man lang to nag-message sa kanya kaya nakaramdam siya ng pagkabagot. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon kaya siya na nag-personal message sa lalaki. Marigold Santiles. Hi Thunder, I know you already knew me, kaya hindi ko na kailangan pang ipakilala ang aking sarili. I just want to ask, what do you mean pala doon sa comment mo sa post ko? I don't really get it. Alam na alam ni Marigold kung anong ibig sabihin ng comment ni Thunder, ngunit hindi siya nagpahalata. Ayaw niyang isipin ito na game siyang pag-usapan ang tungkol sa atin niya. Agad na nasin ito ang kanyang message kaya mas lalo siyang na-excite. Sa kabilang banda, napangisi na lamang si Thunder sa inasta ni Marigold. Gustong-gusto niyang makilalang magiging sister-in-law o mapapangasawa ng kapatid niya. Ito na ang pagkakataon, kaya naman nang makita niyang post ni Marigold Santiles ay agad siyang na-curious sa sinabi nito. Ayaw rin kasing ikwento sa kanya ng kanyang kapatid at ina ang nangyari sa dinner meeting kani-kanina lamang. Thunder Anderson. I am just curious about what happened earlier at the dinner meeting. Alam mo ba kung anong nangyari? My mom seemed pissed off. Pero I am just wondering kasi kahit na ganon tuloy pa rin ang kasal. Wala pang ang minuto'y sumagot agad si Marigold. She really liked the idea na siraan ng kapatid niya sa puntong yon ay nare-relax ang sarili niya. Marigold Santiles. Ayaw ko sanang sabihin ito ngunit ayaw ko kasing itolerate ang ate sa pag-uugali niya. Is it really fine ba na sabihin ko to sa'yo? Kahit na kapatid ko siya, ayaw ko namang siraan siya sa magiging bagong pamilya niya. Thunder just snorted upon reading the message. Buang, yan ang may larawan niya sa babae. Halatang halata sa mensahe nitong kaplastikan sa kapatid. Kilala ni Thunder ang ugali ng babaeng kausap niya. Sa bagay, madali lang namang basahin ng babae. Kabaliktaran kasi ang sinasabi ni Marigold sa ginagawa niya. Ano pa bang tawag sa pag-post niya sa ate niya? Hindi ba't paninira yon? Napatawa si Thunder sa kanyang isipan. Thunder Anderson. Okay lang yan. I was just curious with my future sister-in-law. Alam mo naman sigurong ibig ko sabihin, hindi ba? Hindi ba pwedeng magtanong sa malapit sa kanya? Napangisi si Marigold dahil sa sinabi ni Thunder. Napatango-tango pa siya habang binabasa niya ang reply ng lalaki. Siguro naman hindi halatang interesado siyang pag-usapan ang kanyang kapatid, hindi ba? Nakaisip siya ng magandang idea at kaagad na nagtipa sa kanyang telepono. Marigold Santiles. Mahirap kasing mag-type dito sa phone ko. Pwede bang mag-meet na lang tayo bukas? Isa pa, gusto ko na rin magpahinga dahil pagod ako sa photoshoot ko kanina. Napangisi si Marigold na makita niyang nagko-compose ng message si Thunder. Pinanalangin niya na sana tanggapin itong alok niya. Isa pa ang ma-meet ang isang Thunder Anderson ay napakagandang opportunity para matanggap siya ng pamilyang Anderson at hindi ang ate niyang si Sinaya. Thunder Anderson. Sure, let's meet tomorrow, 9 AM at Ikigai Cafe. Hindi na nag-reply si Marigold kay Thunder. Ayaw niya kasing ipahalatang gustong-gusto niyang ma-meet ang lalaki. Hanggat maaari low-key lamang siya. Kinabukasan ay maagang nagising si Marigold. 4:00 pa lamang ng umaga ay nagising na siya. Hindi ito ang normal niyang paggising dahil palagi siyang late. Nang makababa siya ay halata sa mukha ng mga kasambahay ang pagtataka. Napapikit-pikit pa ang mga to at baka namamalikmata lamang sila ngunit hindi. It was really Marigold.
Paghandaan niyo nga ako ng kape at maaga akong aalis sa mansyon. Utos ni Marigold kaya kaagad na nataranta ang mga kasambahay. Dali-dali itong pumunta sa kusina upang paghandaan ang dalagan nilang amo. Samantalang si Marigold ay umupo kaagad sa mesa upang hintayin ang almusal niya sa umaga. Sa katunayan, hindi pa naman nakatulog si Marigold dahil sa kakaisip ko anong sasabihin kay Thunder. Paano nga bang pakikitungo niya sa lalaki at kung paano bibihagin ito? Nakaramdam siya ng saya at excitement kaya naman ang maihanda sa kanyang almusal ay agad niyang tinapos yon. Naghanda at nag-ayos ng sarili. Ilang minuto rin ang nakalipas nang makarating siya sa Ikagay Cafe na pinag-usapan nila ni Thunder. Hindi pa naman 9:00 ng umaga, ngunit mas inagahan niya ng 30 minuto para ma-impress ang lalaki sa kanya. Nilapitan naman ng waiter si Marigold, ngunit umiling lamang siya. Mamaya na siya mag-order at baka ma-off si Thunder Anderson sa kanya't sabihin hindi siya man lang nito hinintay. Hanggang sa isang oras ang lumipas, it's already 9:30 in the morning, ngunit wala pa ring Thunder Anderson na dumadating. Kanina pa si Marigold chat ng chat sa lalaki, ngunit wala man lang itong reply. Nakaramdam siya ng pagkabagot at inis, kaya naman pinagmumura niyang lalaki sa chat. She felt really betrayed at uminit talagang ulo niya. Marigold Santiles. Shut you, Thunder. I am already waiting for you 30 minutes. Sabi mo ay 9 AM tayo magkikita. You're asshole. Pagbabayaran mo to. Yan ang isa sa sinabi ni Marigold sa lalaki. Halos lahat ng message niya ay may mura para kay Thunder. Galit na galit nga talaga siya kaya naman napagpasyahan niyang umalis na lang sa cafe. Subalit nang akmang tatayo na siya ay nakita kagad niyang lalaki na papasok sa cafe kaya naman ay bigla siyang napaupo. Nanlamig ang mga kamay ni Marigold at hindi mapakali. Hindi niya alam kung paano i-erase ang mga chats niya ng madalian. Mabilis niyang pinag-i-erase ang chat niya kay Thunder ngunit hindi pa nga siya tapos ay nakarating na ito sa table nila. I'm sorry Marigold. Sobrang traffic kasi kaya na-late ako. Don't worry, para makabawi naman ay ititreat na lamang kita. Order what you want, sky is the limit. Napanganga si Marigold sa sinabi ng lalaki. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya gayong kani-kanina lamang ay pinagmumura niya na ito sa chat dahil late ito at sa pinag-usapan nila. Gusto niyang sampalin ang sarili dahil sa kagagahan. Ano ang gagawin ni Marigold ngayong nakapagsalita siya ng masama kay Thunder sa pag-akalang hindi ito sisipot sa usapan nila? At anong mangyayari sa kalagayan ni Kit ngayon na may pag-asa pa itong makalakad sa tulong ni Zenaya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.